Okay po, Happy New Year po sa inyo lahat. Ito po ang tanong. Na po, itong taon 2025, sabi nila parang color brown yata ang kulay, no po. Ang dami naka-brown eh, noong nakaraan, no? Bago magbagong taon, dami naka-brown. Pero kung titingnan natin, punong-puno ng pag-ibig, no po, ang nakaraang taon at ang darating na taon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi nawala. Ano dito? Sabi nga kanina, faith, hope, meron tayong lahat. May pag-ibig, pero ang pinakadakila rito, ang pag-ibig. Bakit po? Sapagkat ang faith mawawala, ang pag-asa mawawala sa muling pagbalik ng ating Panginoong Isus. Pero ang love, hindi mawawala tayo. Hanggang langit may pag-ibig. Ano po, na tinatawag natin. Kaya po, dito po, ang pag-ibig, sabi nga, you cannot show it until you know it. Hindi mo raw ito mapapakita hanggat hindi mo nalalaman ang tunay na pag-ibig. May pag-ibig na sinasabi is emotion. So, ano ang emosyon mo sa taong ito? Diba? Kung titignan natin. So, meron tinatawag ang tao na New Year's resolution. Pero, hindi mo magagawa yan kung walang pag-ibig eh. Kung wala kang talagang pag-ibig sa desire mo, sa mga goal mo, na tinatawag na mga bagay na ito. So, pagiging bagong tao. Without love, you cannot become a new man. No? Kaya po sa gabing ito, tingnan natin ang pag-aaral natin. Alam natin ang pag-ibig. We know love because God has shown it us. Ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Hanggat kaya ngayon po ay buhay tayo pa. No? Isang taon, ang pag-ibig ng Panginoon ay patuloy na dumaloy, patuloy na kumilos sa ating mga buhay. Marami tayong pagpapala na tinanggap. Kaya itong taon na ito, muli na naman tayong harap. Pero, gaano kaya ang pag-ibig natin sa Diyos? Ano po? So, kung titignan natin, love is a great challenge for many. Totoo po ito eh. Kasi ito nakaraang taon, kung titignan natin, kung may pag-ibig ka ba sa Diyos, pero kung pag-ibig mo ba sa Panginoon ay iyong pinakita? Pinakita mo ba ito araw-araw sa iyong buhay? No? Ito ngayon po magiging challenge. Marami na naman tayong haharapin ng mga problema, trial, suffering. Kaya sabi ni Titus chapter 3 verse 3, sabi niya, by nature, we live in malice and envy, hateful, and hating one another individually. And that is true. Kung titignan natin, ano po, yan po ang totoo na binabanggit natin. Ang mundo ay punong-puno ng malice, envy, hateful, at galit sa bawat isa. Kung titignan sa buhay na ito. Kaya po, kung papansinin natin, Panginoon, ang buhay natin noong nakaraang 2024, kung tayo po ba ay bumagsak sa ganitong kasalanan, kaya po, pinamagatan natin ngayon, ito ay challenge muli sa atin. It's a challenge for every one of us na to remove this kind of sin in our life individually. Ano po, na binabanggit doon. Kaya pagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga mandadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan. No, kung titignan natin, kung tayo nung nakaraang taon ay nandito tayo, tayo ay naging mangmang, naging suwail tayo, nadaya tayo, o nagsipaglingkod tayo sa sarili natin, sa mga kalayawan natin, kung nakaraang taon ganyan tayo, bakit hindi natin alisin ngayon taon na to? Sa simula ng araw na to. Kaya po napaka-challenge po ng love na binabanggit. Sabi niya na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian. Marami pong ganyan, akala ko. No, ang buhay mo noong nakaraan, dapat po itong darating na taon na to, banibagong taon na, muli na namang ilang araw na naman, we still have 364 days muli. Ano po? So, meron ba itong puro akala? Ano po? Yan. Kaya kung titignan natin mga kapatid, the old man which every Christian has in him is entirely selfish and loves to fight. Ano po? Yung luma nating pagkatao. So kung yan lumang taon mo, ano po, ay naging makasarili ka. At nandoon, para bang gusto mo lagi na mayroon kang katunggali. Dapat po ay alisin na natin yan, mga bagay na yan. Yan po, tingnan natin sa James chapter 4 verse 1. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Ang ganda ng tanong.
no? Pag-aaway sa inyo. Noong nakaraang taon ba, marami ka nakaaway? Naipag-away ka ba? Ano po? Yan. See, kung may kaaway ka po, dapat po ito, wala ka ng kaaway. Di ba? Hindi ba ka nagbubuhat din sa inyong mga kalayawan? Na bumaba ka sa inyong mga sangkap? Sa iyong pagkatao, ang sinasabi dito ni James. Di ba baka nasa iyong pagkatao pa yan? Dapat tanggalin na natin po yan mga kapatid. No po, na binabanggit dyan. No, love is a choice. And it's work. Sabi doon. No? Choice yan, pero dapat yan parang bang you are working it out. Na bagay na ganon, na binabanggit. No? Na sinasabi. Kaya po, we must choose to do something contrary to our natural instinct. That's why bagong tao. Yan po. We all have natural instinct in our life. Galit kagad, inggit tayo, ganun mga bagay. Dapat to ang gawin po natin ay kontra dito. Hindi na ayon dito. Ano po, na sinasabi doon. Kaya nga sabi natin, love is a challenge eh. Ano po, love is commanded. Yes, we all know that. And love commands us, no? And the commands are repeated paulit-ulit na sinabi sa atin yan ng Panginoon. Na magmahal, magmahal, magmahal tayo. Ilang beses mong narinig sa preacher natin ang tungkol sa pag-ibig. Ano po? Because it takes daily work to practice it. Bakit hindi napapractice? Because the Word of God, naririnig mo, inilalabas mo dito. Why? Kasi wala yung pag-ibig. Hindi mo wino-work out. So, this year, why not? Lahat tayo, work out natin ang pag-ibig para maging maganda ang taon mo, maging maganda ang buhay mo. Ano po? Ang pag-ibig po hindi lamang araw ng buwan ng Pebrero. Ito ay araw-araw sapagkat love, like many of God's commandment, is done without regard to feelings or sentiment. Tingnan niyo po, kung ang pag-ibig po talaga, ito ay utos ng Diyos, pero hindi dapat ito na iniuugdan ko, ito yung pakiramdam ko eh. Ito yung feelings ko eh. Ito yung sentimento ko eh. No. No, dapat po, sabi nga kanina, tanggalin na natin ang lahat ng mga bagay na ganyan. Bagong taon na tayo. Bagong tao. Tanggalin mo na yung mga bagay na hindi dapat na naayon sa pag-ibig ng Diyos. Yan. Ano po? Kaya sabi niya, even the bowels of compassion, we are to have for others is to be put on. Colossians chapter 3, verse 12 to 15, basahin natin. Mga bis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos. Tignan niyo po, no? Every year, taon-taon, pinaalalahanan tayo ng Panginoon tungkol dito na magbis tayo gaya ng mga hinirang ng Diyos. Ano po? Na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin. Tignan niyo po, a humble heart, ng kagandang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. See? Kaya po, challenge na naman ang pag-ibig tong taon na to eh. Ito pong mga yung verse 12, nawala eh. Ano po, kung titignan natin, nawala yung verse 12 eh. Sa mga tao. Kahit na sa mga Kristiyano. Mga kapatid natin na itong taon 2024, maaaring nanlamig, maaaring nakalimot, maaaring di natin alam kung ano, pero dapat po ito na ang ibis natin ulit. Di ba? Bagong taon, bagong pagkatao, di ba? So bago ito suot natin. Kaya sabi nga niya 13, magtiisan kayo sa isa't isa. Ibig sabihin nun, magpapasensyahan tayo, magunawaan tayo. Di ba? Hindi yung kagad na ganito kagad, iwalay kagad, ganito maaway-away, no? Sabi niya, magkapatawaran tayo kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. But, kung minsan alam niyo po, ito pong pagpapatawad,
nagkakamali po ang tao eh. Kuminsan kahit na may ginawa ng kasalanan, sabi nila patawarin mo pa din. Oo, patawarin na nagkasala. No po, pero kung patuloy at patuloy niyang ginagawa ito, no, na nakakasira ng iglesia, ang utos ng Diyos, pagmamahal, ang pagmamahal na ano, may pagpapalo. Nalala niyo po yon. Sapagkat kung hindi ka pinalo ng Diyos, hindi ka niya mahal. Kaya kanya pinalo dahil mahal ka niya. So yung tao na kapatid o anumang bagay na ayaw magbagong buhay, patawarin pero dapat siyang paluin. Ano ibig sabihin ng paluin? Hindi dapat diyan i-expose ang kanilang ginagawang kasalanan because of love. At huwag kang makiyagubilo sa kanya dahil pag-ibig. Ano po? Yan sinasabi doon. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbigay ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Tingnan niyo po, tali. Po, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Yan, kaya po another challenge of our life this year 2025 that we need that in our heart that the peace of Christ must always be abide in our life. No? Na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Isang katawan. Hindi po. Di ba? A challenge for all of us mga kapatid. Ang isang iglesia, isang katawan ng Panginoon, ay dapat po balot ito ng pag-ibig. Love is the greatest. Na po, na binabanggit doon. Faith, hope, love abides. Pero, mas dakila ang pag-ibig. Ayan. Na po. Ngayon, tingnan natin. Can love be a challenge? Yes, of course. Challenge talaga eh. Ano po? No? Na binabanggit natin. Bakit? Challenge is the situation of being faced with. So, ano na naman pong haharapin natin? Another challenge for this year 2025. Po, something that needs great mental or physical effort in order to be done successfully and therefore test a person's ability. Yun po, yun pong ibig sabihin ng challenge na binabanggit natin. Kailangan po may physical effort. Ayan. Di ba? Kaya pag physical effort niya, mahal mo si God. Ang physical effort dyan, patuloy ka maglilingkod, hindi ka na mag-absent pagsamba itong taon 2025. Di ba? At patuloy ka magbibigay ng tama, ayon sa pagpapala na tinanggap mo sa Panginoon Diyos. Paragi ka magdarasal, parati ka makikinig ng Bible study, hindi ka na sisilip-silip lang. Di ba? Huwag ka na silip-silip lang. Dapat makikinig ka na ng todo. Kung nakaraan 2024, sumisilip ka lang. Ano po? Huwag mo nang gawin yan, kapatid. Dahil walang mangyayari sa pagsilip. Ang pagsilip, hindi mo nalalaman ng buo. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan eh. Di ba? Yan po, hindi mo alam ang kabuuan. Eh, sumilip ka lang, narinig mo, ito na. Kaya yan ang simula ng pagkabahagi at mga chismis. Ayan, ang binabanggit doon. Kaya ngayon, love can be a great challenge when we do not want to remove our old man from us. Kung hindi mo maalis-alis yan luma mong pagkatao. Ano ba yung lumang pagkatao? Mga pagkatao mo may gumagawa ng kasalanan. Kung ikaw ay may bisyo pa, tanggalin mo na yan. Kaya magiging challenge yan kasi hindi mo matanggal yung mga yan eh. No po? Kung patuloy mong inuuna ang sarili mo, no? Kasama yan doon. Yung lumang pagkatao yan. Ang bagong pagkatao, wala na yung sarili kung hindi ang Panginoon na sa buhay mo. Yan, yung binabanggit natin, no? Kaya po, sabi niya, Christianity is a constant change, doing what is right in front of God. Niyo po, see, doing what is right in front of God. Why are you going to do this? Bakit mo gagawin ito? Because you love God. Because of love. Na po, na binabanggit diyan. So therefore, if anyone ay na kay Kristo, alam natin yan, tayo ay bago na nilalang. So, ito yung problema eh. Hindi nawawala yung old things eh. Dapat po, all things have passed away. Ngayon, 2024, pass away. So, dapat po bago na tayo ulit. Ano po, 2025. Yan, yung binabanggit doon. Okay, love will help us to remove those practices contrary to God. Tingnan niyo po, ay hindi ko kayang maalis, Brad.
Hindi mawala sa because nga wala yung pag-ibig. Kaya nga challenge ito eh. Ang challenge is merong physical effort. May pagsisikap ka na tanggalin mo ang mga hindi dapat na naaayon sa Diyos. At ang gagawin mo ngayon, mamahalin mo ang Panginoon, then magagawa mo lahat ng bagay. Mariremove mo yung mga bagay na hindi maganda. Di ba? Ngayon, gusto mo ba magbago? See? Yan, mga ganong bagay. Love will teach us that we are not same old person. Hindi ka na yung dati dapat eh. No po? Kasi minsan binabalik pa natin yung dati natin eh. No, hindi na dapat yun. Di ba? Sabi ko nga, naalala ko, hindi na, sabi ko, no, always walk forward with God. Hindi pwede mag-backward because God never walk backward. No po, Jesus always walk forward. No, binabanggit doon. Sabi niya ganon, no, we must let new things reign in us. Hayaan mo ang mga bago ang maghari sa iyong buhay. Yan, yung binabanggit doon. No? For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything but a new creation. Yan po, bago ka na nila lang. Ephesians 2:15, having abolished in His flesh, tinanggal na sa kanyang pagkatao, ang alin? The enmity that is the law of commandments contained in ordinances, sabi niya doon, no? So as to create Himself one new man from the two, thus making peace. Anong ibig sabihin noon? No? Dapat po tinatanggal na natin ang kasamaan sa ating paglaman, sa ating pagkatao. At dapat mananatili sa atin ang mga utos ng Diyos. And that is because of love. Yan. Nang binabanggit. There is a war within us. Talaga pong may pag-aatatalo eh. Yung luma at bago. Kapatid, naalala mo yung tinuro ko po? True and false, hindi po pwede tayo sa bitla. No? Naalala niyo po yung sinabi ko din. Hindi po pwedeng maging neutral tayo. Dapat po new lang tayo. Hindi pwedeng nandoon ka sa gitna ng old at new. Dapat the old must be abolished, tanggal, at bago na ang nakikita sa iyo. Bagong tao, no po, na binabanggit doon. No? True love can be a challenge. Bakit? That you put off concerning your former conduct. Kaya challenge po talaga yan. No po? And verse 24, and that you put on the new man. Ayan. No? Na binabanggit sa atin ng banal na kasulatan. Sabi niya, love can be a great challenge when I want to do only things that are good for me and benefit me only. Yan ang problema eh. No? Kung ano yung makabuti sa iyo at kung ano yung nagbe-benefit sa iyo. Dahil bakit? Kasi sarili mo ang iyong inuuna. Kaya nagiging challenge ngayon ang pag-ibig. That's why there is some great challenge in yourself about true love. Yes, you love God. Pero how true you love God? Gaano mo totoong mahal mo ang Diyos at gaano ilang porsyento na tunay na mahal mo ang Diyos. Pag sinabi mong 100%, then 100% dapat because of your effort, tinatanggal mo na yung luma mong pagkatao. At never mo lang babalikan yan. Ikaw ay papasok na doon sa bagong pagkatao. Kasi ang iniisip natin kasi minsan, kung ano yung mabuti sa akin, kung ano yung nakaka-benefit sa akin, dapat hindi po ganoon. Dapat isipin natin kung ano ang makabubuti sa ibang tao. Kung ano ang magbe-benefit ng ibang tao at kung ano ang ikabubuti sa Diyos. Dapat po, ganun po, no? Na binabanggit diyan. And again, God tells us that love can be challenged when I think and live my life on those terms. Anong ibig sabihin? Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Basahin natin, mga kapatid. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Tignan niyo po, yung sinasabi ko kanina. Di ba? So,
let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Kasi the moment that you're always looking only for your own interest, mawawala ang pag-ibig. Yes, you have faith and you have hope. Pero ang pag-ibig mo, hindi po nagiging dakila. Dapat po, the love is the greatest. Because love, you have tunay na faith. Because of love, yung pag-asa mo ay lalong lumalaki. Dahil alam mo, because of love, sinusunod mo ang utos at mga sinasabi ng Diyos sa atin sa banal na kasulatan. At patuloy kang namumuhay ng bagong tao. Yan, yung binabanggit. Love challenges us continually by teaching that a Christian is a life not about us, but about others. Diba? Naalala niyo po yung sabi ko? Life, ang buhay natin ay buhay na naglilingkod. Yan ang buhay natin eh. Kaya, let us continue mga kapatid. Sama-sama tayo. This year 25, let us serve more people. Let us serve one another. Huwag mo hintayin na ikaw ang pagsilbihan. Huwag mo isipin na ikaw lagi pagsisilbihan. Hindi po. Dapat po mag-serve tayo. Katulad ng ating Panginoong Diyos. Panginoong Jesus natin. Ayan. Ano po? Kasabi nga niya, we know that we have passed from death to life. Alam natin po yun, di ba? Napakay na tayo sa kasalanan, pero muli tayo ng buhay. Because we love the brethren, he who does not love his brother abides in death. Nakatali ka sa kamatayan. Kaya po, ang pagmamahalan ng magkakapatid, ano po, dapat ito ay mananatili habang tayo nabubuhay. Hindi lamang po taon-taon, kundi habang buhay tayo na namulilingkod sa Panginoon Diyos. Ayan, yung binabag. Pero, sino yung kapatid? Ito po yung mga kapatid na patuloy na nagsisikap, na patuloy na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Kasi po may mga kapatid na dapat nating, sabi natin, bigyan ng disiplina. Katulad halimbawa, katulad na nangyari sa prodigal son, di ba? Hinayaan siya ng kanyang ama na ma-realize niya yung mali. Ano po, maraming utos sa Biblia na kapag ang isang kapatid ay gumagawa ng hindi maganda, pagsasabihan nito, no, ilang beses. After nyan, sasabihin na ang kasalanan niya sa loob ng kongregasyon at kung ayaw pa rin magbago, siya po ay, anong sabi? Ihiwalay muna siya. Pero, hindi mananati ang galit doon, walang galit dapat. Ano po? Yan po ang ibig sabihin. Kaya sabi niya, kapagkat, bakit sinasabi ko, ang sino mang nagagalit sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At alam niyo yan, no? Walang mamamatay tao na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga Kristiyano na pumatay ng kapwa Kristiyano dahil sa maling turo, dahil sa pag-iisip na kanilang sarili, puro sarili nila. Ano po? No? Hindi tanggapin ang kanilang mali at pinangangalandakan pa na sila ang tama. Dapat po baguhin na natin ang buhay na yan. No? Sinasabi doon. Kaya ngayon, love can be a great challenge ulit when I am not willing to listen and follow what Jesus said regarding true and pure love. Yan ang nagiging problema po sa atin ngayon. Kapag tayo nasabihan ng preacher, narinig atin kanyang mga mensahe, at tayo nasasaktan, ayaw natin na makinig. At dito po, nawawala na yung tunay at dalisay na pag-ibig mo sa Diyos. Dahil ang inisip mo, ikaw ay nasaktan, ikaw ay ganito, hindi dapat po ganon. Po, tandaan niyo po, ang anak ng Diyos ay mahal niya, kaya niya ito pinapalo. See, kaya pag nasaktan tayo sa Word of God, pinaalalahanan tayo ng Diyos, gusto niyang paluin tayo. Ayan, mga bagay na ganon, okay? So, dito po, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ngayon po, kaya ba natin ibigay ang buhay natin sa Panginoon Diyos? Yan, ang gandang tanong. Can John 15:13 be a challenge in our life? Ano ba ito? Sahin natin po John 15:13. Ayun po, binasa na natin kanina. See,
Ngayon po, can we live only for ourselves and not to think others? See? So hindi ka po pwede mabuhay sa mundong ito kung puro sarili lang ang iniisip mo. Dapat po nag-iisip ka ng ikabubuti. Kayo katulad ng mga anak. Huwag niyo isipin puro sarili niyo. Isipin niyo yung mga magulang ninyo na nagtatrabaho para sa inyo. No, because of love, dapat pagsilbihan niyo ang mga magulang ninyo. Nandoon niyo. Kayo din naman mga nanay, tatay. Po, huwag niyo puro isipin sarili niya. Kayo na lang lagi nagtatrabaho. Isipin niyo rin po ang inyong mga anak. Yan po, dapat ganoon. Yun po ibig sabihin ng tunay na pagmamahalan. Po kayong mga ministro, mga preacher, huwag nyo isipin na puro kayo, puro kayo. Isipin nyo rin yung mga kapatid ninyo na nanlalamig, nanghihina sa pananampalataya. Di bali na kayong hindi nila pansinin. Di bali kayo hindi, basta tuloy-tuloy lang ninyong gawin yan. Puntahan nyo sila ng puntahan, pansinin nyo sila, batiin nyo sila. Kahit na hindi ka na binabati. Kahit sa babalik rin ka pa na kapatid, hindi naman kami pinapansin. Hayaan mo na yan. Basta do your best. Gawin mo mabuti yan. Yan ang taon natin, mga kapatid. Ano po? Diba? Kaya pag ikaw ay nauutusan lagi, okay lang yan. Basta para sa ikabubuti, lalo-lalo na sa ikabubuti ng iglesia. Yan, papakaganda po niyan. Ano po? Yeah. Can we as true members, ano na po iglesia, body of Christ become so desensitized that we are not able to practice that pure love that comes from heaven. So, ang pure love, galing sa langit eh. Ano ba? Bumaba na po ba ang pure love? Opo, bumaba na ang pure love ng ang Panginoong Yesus ay bumaba sa langit. And Jesus is the pure love. Siya ang dalisay at tunay na pag-ibig ang ating Panginoong Jesus. Yeah, pero ang tao binabaliwala ito hanggang sa ngayon. Hanggang ngayon pa rin po. So, kung sabi ko nga 2024, alisin na natin 'yon. Tayo magsikap na ngayon. Sama-sama tayo. Ano po? Huwag niyo nang isipin na nasaktan ka, huwag mo isipin ganito, na inaway ka, huwag mo nang isipin 'yon. Ang isipin mo ngayon, paano ka maglingkod sa Diyos ng may pag-ibig. Kaya nga challenge po talagang pag-ibig, ano po? Di ba? Kaya titignan natin. Kaya, brothers and sisters, love can be a great challenge for many of us. Agree ka dyan, alam ko eh. Di ba? Pero, sabi niya, 1 John 3:16, dito'y nakilala natin ang pag-ibig. Yung sinasabi ko nga eh, bumaba ang pag-ibig mula langit eh. Sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Tingnan niyo po. See? Sabi niya, ang true love na bumaba sa langit. Yan po ang ating Panginoong Yesus na binabanggit dito. Sa 1 John chapter 3, verse 16. Ayan. Kaya ngayon, na po, nagiging challenge din ang pag-ibig sa buhay natin. Nagiging malaking, ano ba Tagalog ng challenge? Po, hindi nagiging malaking challenge sa atin dahil din niyo po, no po, kung ang ating laman, sabi niya, hindi ayon sa pag-ibig. Ayan, yung mga challenge na sinusubok tayo, no? Malaking pagsubok na yan. If we live, o when we live, ayon sa laman, hindi ayon sa pag-ibig. Ano ba yung ayon sa pag-ibig? Yan, yung binabanggit doon. Many are living nowadays according to the flesh, even though they claim to know God. Totoo po yun, di ba? Maraming sasabi, bro, hindi naman kami nakalimot. Di ba? So, mahal kami ng Panginoon, pero namumuhay pa rin sa laman. Di po. Mga kapatid, kaya sinasabi sa inyo, na alisin nyo na yung inyong mga bisyo, dahil mahal kayo ng Diyos eh. Gusto niya na kayo ay mapunta ng langit. Po, kaya dapat po, isipin natin ito. Kung kayo nakikinig ngayon, at may mga mahal kayo sa buhay, asawa, anak ninyo na nakikita nyo na gumagawa pa ng bisyo, sabihan nyo na po sila. Dahil yun po ang pagmamahal. Ang pagmamahal po ay pagsabi ng tama. Kapag hindi mo sinasabihan sa anak mo o sa asawa mo na, halimbawa uminom ng alak pa din, hindi mo siya mahal. Diba? Kaya sabihan nyo po, tigilan nyo na yung alak.
Ganun po, totoo po yun eh. Ang alak po talaga ay gawa ng laman yan. O, huwag kayong masasaktan sa mga nakikinig na kapatid na lalaki o anumang babae. Ano po? Di ba? Kung kayo ay, alimbawa na lang po, nangyari na nakaraang bisperas ng sinasabi natin na bagong taon. Baka nag-inom-inom kayo. No? Tapos na po yun. Magbago na tayo. Hindi na natin pwedeng isisi sa inyo o isisi sa akin. Hindi pwede. No? Nangyari na po yun eh. So kung ano yung mga nangyari, huwag mo nang ibalik pa. Baguhin mo na lang. Yan. Ano po, na binabanggit doon. When we live according to the flesh, I do not give any room to love. Tingnan niyo po, nawawala na yung kwarto, room para sa pag-ibig, yung puwang. Nawawala na po eh. For the flesh has overtaken what is in us. Na-overtake na po siya ng laman. Nawala na ang tunay na pag-ibig mo kanino. Unang-una sa Diyos. Diba? Bro, hindi naman kami nakalimot. Oo nga, hindi ka nakalimot. Pero nasaan ang pag-ibig mo? Kaya sabi ko nga, malaking challenge ligtasin to eh. Ano po? Na sinasabi doon sa buhay natin, great challenge. Ayan. Love must overcome the flesh in every way in our Christian lives. Ano po? And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desire. Dapat po, pinako mo na yan o pinatay mo na yan mga passion and desires mo sa kamunduhan. Patayin na natin. 2025 na. Yan. If we live in Spirit, let us also walk in Spirit. Let us not become conceited, provoking one another or provoking God. Do not provoke God. No po? See? Galatians chapter 5, 24 and 26. Yan. Po. Ngayon, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with. Diba? So parang nga po yung dumi ng laman natin o dumi ng pagkatao natin, mawala na po yun. So ipako na natin yung luma nating pagkatao, that we should no longer be alipin ng kasalanan. Huwag na tayo magpakaalipin sa kasalanan po. Sayang nga po eh, di ba? Kaya po, pag-ibig talaga, no po, ito ang magiging malaking challenge natin ngayon sa 2025 at taong darating pa, 2026, 27, 28, 29, 30, habang tayo nabubuhay, malaking challenge natin to. But if you have Jesus in your life, kaya mo yan. Kaya mo lagpasan yan. Kung meron kang tunay na pagmamahal sa Diyos. Yan, yung binabanggit, no? For if you live according to the flesh, you will die. Yan pong katotohanan mga kapatid. Kapag patuloy ka namumuhay sa laman mo, sige, ayaw mong alisin ang mga bisyo mo, masama mo ugali, inggit mo, di ba? Tigas ng ulo mo, pagwawalang bahala mo, no po? Pagwawalang bahala mo sa pagtitipon, ayon po sa laman lahat yan. Ikaw ay mamamatay talaga. Ano po? Mamamatay sa ano? Sa impyerno, yung sinasabi diyan. But if by the Spirit you put the deeds of the body, you will live. Kaya po, di ba? If you live in the Spirit, you will live according to the Spirit. Yun po, yun po ang bubunga mo eh. Kapag ikaw ay namumuhay, ayon sa Espiritu, bunga ng Espiritu, magkakaroon ka. Ano yun? Yung siyam na bunga ng banal na Espiritu sa Galatians chapter 5. Naalala nyo po yan? Okay? So, tuloy natin ang ating pag-aaral. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. Tignan nyo po, make no provision. Huwag mo nang hayaan na magkaroon pa ng karapatan sa buhay mo ang mga kasalanan o kasamaan. Dapat po wag na. Wag na natin gawin po yan. Ano po? Sikap tayo. We will not know. We never know what will happen on our life. But we are so sure whatever happen in our physical life, if we live, namumuhay tayo sa Espiritu, tayo ay mabubuhay kasama ng Diyos. Ayan. Yung po maganda dyan. Okay? So, nagiging challenge daw po ang pag-ibig
when we do not love with sincere love that is coming from God. So, ang tunay na pag-ibig ay galing talaga sa Diyos. Hindi galing sa iyo. So, may pag-ibig na tayo eh. Pero yung pag-ibig ng Diyos, ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ano yung pag-ibig ng Diyos? Dapat, ang pag-ibig ng Diyos, walang kinikilingan na masama. Walang kinikilingan o inaayunan na kasalanan. Yan ang pag-ibig ng Diyos eh. Ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay, puro sa matuwid lamang. Tingnan niyo po. See? Ayan. Tingnan natin ngayon po. God is love. Alam na natin lahat yan. Sa 1 John 4:8. Ito po. God first loved us. Nabasa na natin kanina. We learn to love because God taught us to love. Tinuruan tayo ng Diyos ng pag-ibig. Ano po? Yung pag-ibig na sinasabi niyo na, mahal ko tong babaeng to ah. Mahal ko tong lalaking to ah. Hindi po ba na pag-ibig yun? Yan po ay emosyon. Yan po ay emosyon ng tao. No? Na tinasabi natin. Wala. Tulad ng naalala ko, turo ko dati sa inyo. Walang love at first sight. No po? Hindi po yun. Kaya nga sabi ang love is meron pong challenge na may physical workout. Ginagawa mo ng paraan yan. No? Kinikilos mo yan. Hindi basta nakita mo, uy, gusto ko to, love ko to. No. O nasasabi mo lang yun. Pero that is not true love. Hindi yan tunay na pag-ibig. Ano po? Sabi, ang tunay na pag-ibig, kanino galing? Galing sa Diyos. At paano natin makukuha? Pamamagitan ng kanyang mga salita. Yan. Okay? No? The world has taught us hypocritical love. Yun po yung sinasabi ko po. Ang love na sa mundo, hypocritical lang po yan eh, mga kaipokrituhan. Ang tunay na pag-ibig sa langit, hindi po, walang halong pag-iimbot, walang halong kaplastikan, na po, na binabanggit doon. The love from heaven is real and sincere. Since you have purified your soul, nalinis na kayo, tayo mga nabautismuhan na, obeying the truth, through the Spirit, in sincere love, of the brethren. Tunay na pagmamahal sa kapatid. Ngayon po, ang pag sinabing pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa iglesia. Dahil ang kapatid ay iglesia, ikaw ay iglesia, bawat isa sa atin ay iglesia. Kaya po magtulungan tayo. Po, mga kapatid sa Twin Bill, mayroon tayong pagsubok na hinarap, pero nalagpasan natin. Haharap tayo sa bagong taon, 2025. Halina po kayo, magtulungan tayo na maayos natin yung lugar na ibinibigay sa atin ng Diyos doon sa Balubad area. Yan, tulong-tulong tayo. Mga kapatid naman po sa hindi sa taga Twin Bill, na naikinig ngayon, pwede po kayong tumulong sa amin while we are building the wall. Katulad po ni Nehemiah, ano po? Join with us. Samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami out of your love. Dahil sa pag-ibig mo, tutulong tayo. Yan, ano po? Dahil tulungan nga eh. Diba? Sabi niya, love one another fervently with a pure heart. Ano po? Tulungan natin ang iglesia, ang kapatiran natin. Let love be without hypocrisy, abhor what is evil, alisin na yung masama, cling to what is good, manatili tayo sa mabuti. Ayan, tinan niyo po sa Tagalog. Katapos-tapusan kayong lahat ay magkaisang akala. Madamayin, ganda. Damayan tayo. No, damayan niyo po kami sa Twin Bill. Dahil po meron kami nalagpasan na, pero tuloy-tuloy pa po, tulungan niyo po. No po, dahil sa pag-ibig po. No, mga ibigan tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, yan, mga mapagkumbabang pag-iisip, na huwag din yung gantihin ng masama ang masama. So kung may nagawa sa inyo yung tao na masama noong nakaraan 2024, hayaan mo na yun. Kalimutan mo na yun. Bahala na si God sa kanya. Kung ayaw niya magbago, pag-pray mo na magbago siya. Pero kung ayaw niya magbago, si God na ang bahala sa kanya. Do not stop praying for him or for her sa mga nakasakit sa atin. Patuloy kayong manalangin dyan. No? Mga nang alipusta sa atin. No? Kaya sabi niya, kundi ng pagpapala sapagkat dahil dito kayo'y tinawag. Doon tayo tinawag eh. Tinawag tayo dahil sa tunay na pag-ibig. Po, okay? Kaya mga kapatid, tinatawag ulit tayo ng Diyos. 2025,
tinatawag ulit tayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Ayan, tuloy natin. Nalalaman natin tayo nang alipat na sa buhay mula sa kamatayan. Nabasa natin ito kanina. Okay? Ngayon po, natin. Magiging challenge daw to when we do not seek the things above. Kapag hindi natin iniisip yung mga bagay o hinahanap. Di ba? Ang sabi ng Biblia, seek and you shall find. Hanapin natin ang hanapin at masusumpungan natin ito. Kaya pag hindi mo hinahanap yan, nagiging malaking challenge talaga ang pag-ibig mo. We have been exhorted repeatedly, sabi ko, paulit-ulit tayong pinaalalahanan ng salita ng Diyos na hanapin ang mga bagay na nasa taas. Dahil sa pag nasa mundo tayo, dahil nawawala yung tunay na pag-ibig, kaya tayo bumabalik sa lumang pagkatao. Yung ating old man, na po, na binabanggit dyan. Okay? So, if then you were raised with Christ, nabasa natin kanina sa Colossians chapter 3, kung ikaw ay muli nang nabuhay, di ba? Dapat ang hanapin mo lang ngayon, yung mga bagay na nasa taas, kung saan naroon ang Panginoong Hesukristo. That is our desire, our goal, to be with Christ. Mapunta tayo sa ating Panginoong Jesus. Dapat ganun po tayo. Ano po? See? Dahil po, bago na tayo eh. Dahil namatay na, at ang buhay natin ay nakatago na dapat kay Kristo. Ang ibig sabihin po noon, katulad dito po, tatakpan ko po yan, ano po nakikita nyo? Yung Biblia lang, hindi ang mukha ko. Dapat po si Kristo ang nakit sa buhay natin, hindi na ikaw. Yun po ang ibig sabihin yan. Kaya sabi niya, love can be a great challenge ulit when my faith instead of becoming strong has become weak. Kapag ikaw ay nanlalambot, nanlalamig kapatid, nandyan ang iglesia para hindi mawala ang tunay mong pag-ibig. Huwag kang aalis sa iglesia. Yan. No? You of weak faith, sabi niya. Kasi minsan lumalambot ang ating pananampalataya. People of weak faith are unhappy always. Yan po ang totoo. Kaya hindi nagiging masaya eh. Di ba? If you want to have a peaceful life this year, dapat lumakas ang pananampalataya mo dahil ang pag-ibig mo ay totoo din. At hindi magiging pagsubok sa iyo ang pag-ibig ngayon. Dahil may tunay ka pag-ibig, pag-ibig na nanggaling sa langit ay nasa iyo, lagi kang masaya eh. Kaya minsan hindi nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng kagulumayanan, dahil kasi po wala ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Yan. Okay? People of weak faith live only for a moment. Sandali lang daw yan. No po? And do not see heaven as their aim. Kapag ikaw nang lalamig na sa pananampalataya, hindi mo na nakikita ang langit, ang mga bagay na nasa taas. Yo? Kaya po, people of weak faith do not please God. Hindi mo na mapipili si God kapag ikaw ay nanghina sa pananampalataya. Kaya nga po nagiging challenge na ngayon ang pag-ibig mo. Yung pag-ibig mo sa Diyos, parang nagiging pagsubok na nawawala na. Nagsa-challenge ka na. Ano ba yung unahin ko? Ang Diyos ba o ito? Yan. Po, if you have a true love, whatever trials, problem, na dumating kalungkutan sa buhay natin, lahat yan malalagpasan natin. Kung tayo po ay may tunay na Panginoon Diyos. Pag-ibig ng Panginoon Diyos, ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Yan, see? Hindi ko nababasahin po yan. Tignan natin to. Yan. Nagiging challenge daw po ang pag-ibig. Sabi niya, when my love for the church is not the same as before. Kapag nawala na yung pag-ibig mo talaga dati sa iglesia, hindi niyo po. Kasi kung minsan po yung pag-ibig natin naaagaw na eh. Naagaw ng ano? Naagaw na ng trabaho mo, naagaw ng barkada mo, naagaw ng eskwelahan mo. So nawawala na ang pag-ibig mo sa iglesia. Kaya nagiging problema na, sino bang unahin ko? Ang iglesia o ang aking pag-aaral? Ang iglesia o ang trabaho ko? Ang iglesia o yung business ko? Ang iglesia? So nagiging challenge na sa iyo ngayon. Ano ang uunahin mo? Yan, no po. See, kapag nawala na yung pag-ibig mo dati, nung nabautismohan ka, excited ka, di ba? Yun. Dapat po hindi nawawala yun.
No? In the church, we learn true love. Totoo po yun. Sa loob ng iglesia tayo natuto ng tunay na pag-ibig eh. Nakikita natin ginagawa natin, share tayo ng mga blessings sa ibang tao, yung mga bagay na ganun. Ano po? Yan. Kaya sabi niya, many have been hindered like the Galatians. Paul asked them, ano nangyayari? Sabi ni Pablo, tumatakbo kayo ng maayos, pero tumigil kayo eh. Bakit ka tumigil? Yan ang tanong natin eh, no? Kapatid, ano nangyari? Anong problema? Di ba? So, dapat po patuloy tayo tumakbo. Sabi nga ni Pablo eh, sa taga-Galatia, what's going on? You were running well. Diba? Ano ang nagpatigil sa iyo? Who has stopped you? Ano nagpatigil sa iyo, kapatid? Bakit hindi ka na nakapunta sa iglesia? Kung naalala mo yan, baguhin na natin. 2025. Dapat po, wala na magpipigil sa atin upang di tayo makapunta sa iglesia. No, makapagsamba. Yan. Yan yung tanong ni Pablo. O foolish Galatian, who has bewitched you that you should not obey the truth? Sino nanloko sa inyo? Sino naging humadla sa inyo upang hindi nyo masunod ang katotohanan? Di ba? Whose eye, Jesus Christ, was clearly portrayed among you as crucified? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by words of the law or by hearing of faith? Ganda ng tanong niya dyan. Tinatanong niya yung mga taga-Galatia. Parang tanong na natin ngayon. Di ba? So, yung kaligtasan ba ay nakamit mo dahil paggawa mo ng mabuti? O sa pagsunod mo, parang ganun po nangyari. Okay? Revelation 2.5, ayan sinasabi doon. Kaya't aalalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Yung first love mo, balik mo ulit. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Ito yung sulat niya sa isa sa mga iglesia. Kaya magbago po dapat tayo talaga. Ano po? Magbago tayo. Kung sa ka nahulog, bumangon ka lang. Magsisi ka sa mga nagawa mong mali. At bagong buhay. Ano po? Ang sinasabi diyan. Kaya mga kapatid, ano po? Nandito tayo. Diba? Love can be a great challenge when we have forgotten who we were. Kung nakalimutan mo na sino ka. Marami nakakalimut sa atin eh. Nakakalimutan mo na isa ka ng Kristiyano. Nakalimutan mo na kinasal ka na kay Kristo. Dapat huwag mo kalimutan yan. Po, na isa ka ng bagong nilalang na wala na yung luma mong pagkatao. Dapat ganun po. Love can be a great challenge when I don't remember who I was and who I am now in Christ. Kapag hindi ko na maalala kung sino ako dati at kung ano na akong lagay ko kay Kristo. Kapatid, mga 2025 na po, sa mga kapatid natin, huwag nyo na po isipin yung nakaraan. Ang isipin po natin ngayon, ano po, maglingkod tayo sa Diyos ng sama-sama. First Sunday of the year, huwag kayong mawala sa pagsamba. And the next Sunday of the year, the next Sunday, support. Dapat huwag na tayong mawawala kada linggo. Doon tayong lahat sa Panginoon. Sama-sama tayo nagpupuri, nag-aawitan, ano po, nagmamahalan, mga bagay na ganyan. We are not perfect, but we can be perfect. No? Because of love, lalawak ang pangunawa mo sa mga kapatiran. Because of love, madali kang makaintindi sa mga kapatiran. Kasi nga po, may mga kapatid tayong mahina, may mga kapatid tayong nakakapasalita ng di maganda. So, palawakin po natin mga bagay na ganyan. Sabi niya, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you, katulad ng ginagawa namin sa inyo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Yan. Finally, brethren, nakikiusap ako sa inyo. Exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more. Manatili tayo lagi. Manatili tayo na manatili. Ayan. Kaya, sa gabing ito mga kapatid, huwag tayo maging makalilimutin ha. Ano po? Kaya nagiging challenge pag-ibig kasi nakakalimutan mo yung sinasabi lagi. Ano po? Hindi natin kasi iniintindi ang sinasabi na mensahe. Linggo-linggo, makinig ka ng mensahe. Ano po? Dapat po yan. Now when we listen,
with the intent not to change our life, nothing will work. Nainig ka pero wala ka namang intention na baguhin talaga ang buhay mo, walang mangyayari po talaga. Diba? Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Yan, buhay natin. Dahil nga po, love is a great challenge. Kapag ako makalimutin na sa mga narinig ko, huwag nyo kalimutan yung mga narinig nyo po. Paalala ng mga banal na kasulatan. Huwag nyo kalimutan po yan. Ano po? Na binabanggit. The men accusing Paul in the temple, listen to him only up to some point. Kaya po, yan. Mga konti lang narinig nila eh. Kaya nagkakaproblema eh. Ano po? Dapat po makinig tayo mabuti sa Word of God. Kasi kung nakikinig ka lang sa preacher, puro preacher na pinakikinggan mo, dapat yung Word of God. Ano po, pakinggan natin. Preacher, nagpipreach, tinan mo yung Word of God. Saliksikin, katulad ng mga taga-Berea. Yan. Maging tagagawa tayo ng salita ng Diyos. Okay? Yan. Ano po? Ayan. Satan comes and snatches what we hear. Yan. Alam natin yan. Yung parable ng ano po. See? Na parable of the sower. Yan mga yan. Yan, tabi ng daan. Alam na natin po yan. Mark 4:15. Hindi ko na po binabasa. For Satan is not good that we practice true love. Ayaw ni Satanas po yan. Ano po, yan po siya magaling. Magaling ang Diablo dyan. No, yung peking pag-ibig. Yan ang Diablo, peking pag-ibig. No? Kapag ayaw ng Diablo na nakita, naglilingkod ka sa Diyos. Kaya pinabigyan na sa gabal lahat. Binibigyan ka ng maganda, dahil taliwas na pala sa Panginoon Diyos. Yan, binibigyan ka niya ng masarap ito, tikman mo. Yan, no, yung mga ganyang bagay. Satan want to see us in the world. Satan want to destroy us. Satan love division. Ayan. Satan love division po. Mga kapatid, po, magbago na. Satan loves a house that is divided within themselves. Kung nag-aaway-away kapatid, gustong-gusto ng Diablo yan. Huwag natin hayaang manalo ang demonyo po sa iglesia. Huwag natin hayaan po manalo yung mga yan. Masasama yung mga yan. Okay? Yan. Jesus is pleased when we are willing to do. Jesus is pleased when we not only say. Hindi yung puro salita-salita tayo. Dapat kung ano yung narinig, yun ang ating gagawin. Po, hindi yung nakinig ka na nakinig, wala ka namang ginagawa. Narinig mo na, kapatid, may panawagan. Tumulong na tayo. Ayan po. Okay? Hindi ko na po binabasa, Matthew chapter 7, 24 to 27 po. Ayan. Okay? Now, ngayon po. Can love be a challenge? Oo, nagiging challenge na po. Ano po? Napag-aralan natin ha. Nakita natin. Magiging challenge po sa iyo yan, 2025. Kaya dapat po, malakas ang pananampalataya mo, kumapit ka sa pag-asa na binibigay sa'yo ng Diyos. Tanggalin mo ang luma mong pagkatao, patuloy mong mamuhay sa bago mong pagkatao. Huwag mong babalikan ang mga nakaraan na masama, kundi balikan mo, no, at lumakad kang pasulong. Huwag nang pumakad ng pabalik. Alisin mo na ang lahat ng di maganda sa buhay mo, lalo-lalo na sa pagiging tao mo. Huwag mo sirain ang katawan mo ng mga bisyo ng mundong ito. Kalimutan mo na yan. Magbagong buhay tayo. Yan, no po. Kaya, this year for you. Yes, when I am not willing to make it work. Kapag ayaw ko talaga magbago, wala talaga mangyayari. No po. No? Yes, when we want to please ourselves and not God. Kapag puro sarili mo iniisip mo, hindi mo talaga mamamahalan Diyos at matuloy ka magkakaroon ng pagsubok sa tunay na pag-ibig. Yes, when we do not understand true love in the Bible, kapag talaga hindi mo talaga naintindihan ito, ayaw mong tanggapin yung mga salita ng Diyos na nasasakpan ka, hindi mo talaga maintindihan. Ano po? Yan. When we think only in us, puro sarili mo iniisip mo. Dapat po hindi natin ang iba. Kaya nga po ang gawain na iglesia, di ba? Mag-share ng gospel, mag-share ng blessing, magbisita dito, magbigay sa ganun, mga nangangailangan, tumulong. Yan, yun po. Yan ang tunay na pagmamahal po na binigay sa atin ng Diyos. Yes, sabi niya, when instead of building on love, puro sarili mo lang ang binibuild mo. Nagtatayo ka lamang ng pagkatao mo sa buhanginan, hindi sa tunay na bato. No? Build your house on a rock kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa gabing ito, dapat po maunawaan natin ang mga bagay na ating natutunan sa pag-aaral natin sa gabing ito. No?
Can love be a challenge for us this year 2025? Yes, magiging challenge. Pero, can we overcome it? Yes. Kaya nating lagpasan. Sapagkat bumaba na po ang tunay na pag-ibig mula langit at nasa atin na po siya. Ito po, ang Panginoong Hesus na pag-asa ng kaluwalhatian ay nasa atin na po. Kaya mga kapatid, bagong buhay, bagong tao, tayong lahat. Ito po, dahil taon-taon nga po nagkakaroon ng bagong taon eh. Pero ang bagong tao ay dapat po nananatili sa atin yan. Hindi nawawala yan. Okay? So, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Sa ating pag-aaral na ating natutunan sa gabing ito po. And I hope and I pray marami tayong naunawaan. No po, no? Let us face 2025 with true love. Yan, buklo rin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat.